As ayun nga po, artists, idols, we have to set an example. Siyempre, parang challenge rin po sa amin yun eh. Kumbaga, i-challenge namin yung sarili namin. Ano pa ba yung pwede pa nating ipakita compared dun sa una natin nilabas? Kasi before, they used to think na P-pop or what I'm doing is just a hobby. Doon nila mas na-appreciate yung effort na ginagawa namin on a daily basis na ginagawa namin. Ako po personally, the way I see it po kasi parang ano na yun, projection nila ng parang sarili nila or yung na-experience nila ganon, yung insecurity. So parang di na po namin siya binibigyan ng energy and time. Ano yung lyrics ko ron? Nakalimutan. Hindi ko halata. Maglulusan up lang tayo ng konti. Kamusta? Kamusta? Okay lang. Masaya. Charis. Okay. So, ang tagal din, no? Kailan tayo huli nagkita? February nung... Docu. Yes po. So, nung docu na yun, parang February. 4 months na yun nakalipas. So, kumusta yung event na yun para sa inyo? And, I know matagal na siya, no? Pero, meron ba kayong naaalalang emotion nyo during that day? Pwede naman po kahit sino po. Ako na lang po muna. Ako po si Luis. Hindi. Yung po napanood na po namin yung ibang part doon sa The Sanctuary Cafe and Bar. Pero nung siyempre parang pagdating mo doon parang alam, ay, ito na mangyayari. So may mga karagdagang scenes po, pero yung habang pinapanood mo, parang panibagong emotions pa rin po eh. Nandun yung excitement, yun din yung, nandun din po yung lungkot. Kasi napapanood po doon yung pinagdaanan namin from trainee days hanggang sa magiging P-pop idol. And then kasama po namin yung mga ibang neon. So nakakadagdag po siya sa sa emotion. Ayun, napapayak pa rin talaga kahit napanood ka na nung una sa unang bar. Ayun, sa Sanctuary Cafe and Bar. So, sino pa? Sino pang ikaw? Ano po, nung nanonood po kami na nakapo na po kami, pinapanood po siya. Tawag dito? Yung feeling na parang tawag dito, na nakakatuwa kasi sobra na napapanood na po nung Neon, yung mga pinagdaanan po namin simula nung nag-start po kami ng training po hanggang sa makapag-debut ng song po. Ayun po. Ang sarap lang sa feeling na nasi-share po namin sa kanila yung hindi lang yung outcome ng gawa po namin, kundi yung process po kung paano namin yung mga pinaghirapan namin, yung mga training, yung mga pagod po, and lahat po. Kaya sobrang saya po na nandun sila, na kasama po namin sila, na panoorin yung journey po namin. Sheesh! Ayun po, sa akin, looking back po, sobrang emotional niya kasi it makes us look back po kung paano, how we started, kung bakit kami nagsimula, yung naging journey po namin, and watching it together with our family, friends, sobrang nakakatuwa po siya. So parang dinadala namin sila dun sa buong journey namin kasama yung Neon and everyone else po. Ayun. Ikaw, Rio, may sasabihin ka ba? Anong emotion mo that day? Happy birthday. Slay. For me naman po nung day na yun, parang aside doon sa sinabi nila, hindi ko po in-expect personally na parang madaming tao, ganyan, na parang may mga family kami din and friends na pumunta to support yung docu na yun. And parang nung pinanood ko na siya for a second time, kasi nga nung first preview, parang nakaka-touch na yun eh. Parang, nakita ko ganyan yung nangyari. Pero nung mismong nakita na namin on a big screen, parang possible palang mangyari sa amin yung ganung situation, yung ganung experience. So parang nakakataba siya ng heart, ng puso. And ayun, nakakatawa din na nakita ng family namin yung ganong experience kasi personally for me, yung sa family ko, dun lang, I think yun yung parang enlightening moment nila na, ito yung gusto talaga ng anak ko, ng apo ko, ganun. Kasi before, they used to think na P-pop or what I'm doing is just a hobby. So parang doon nila nakita na may future dito. So parang doon nila mas na-appreciate yung effort na ginagawa namin on a daily basis na ginagawa namin. So, ayun, nakaka-happy lang siya. Ikaw, Don, meron ka bang... Same lang din po sa sinabi nila na natuwa din po ako na nandun po yung neons namin and nandun po yung family and friends po namin na nanood. And ayun po, nadala po namin sila sa
journey namin nung nagtitrain pa lang po kami and pinaghahandaan po namin yung debut po namin. Yun po. Sheena, sure ko lang naka-roll tayo ha. Okay. Okay. Tapos, tapos nung napanood ninyo yun, tingin nyo ba nakatulong sa inyo personally yung docu and anong mga bagay yung pumasok sa isip ninyo after nyong mapanood yun? Ano po, nung pinapanood po kasi namin siya, ayun po, sobrang saya. Tapos, parang mas lalo pong tawag dito, yung parang, yung passion po, nag-alab po yung passion po, mas lalong na, since day one pala, kumbaga, hanggang ngayon, kumbaga, lalo ko pong nagugustuhan yung ginagawa ko. Hindi lang dahil kasama ko sila, kumbaga, pati na rin yung tawag dito, yung mga pinagsama po namin. And yun nga po, na-share namin sa Neon, yung hirap, tsaka yung namin na parang, abang nag-ano kami na parang hindi namin masyado napapansin. Pero nung napanood na namin yung kabuuan, parang namin ay wow, lalo pala kaming tumibay, lalo pala kaming nakakapag, wow, relationship. Lalong naging strong yung samahan po namin dahil sa, ayun po, yan. Yeah. Di mo dito ba? Ako po sobrang naging grateful ako kasi una sa lahat yung management po namin, Celebrity Studio. Sila po yung una nagtiwala sa amin and nagbigay ng chance para abutin po namin or yung first step po na tinahak namin papunta sa dreams po namin. So sobrang grateful po ng feeling. And aside po doon sa lahat ng mga taong behind the scenes laging nakatulong po sa amin, yan, yung angels, yung mga neon po, mga admins namin, lahat po. Yan, the gas po. Ayun, sobrang grateful po kami talaga. And yeah, it makes us realize how lucky we are as a group po kasi kundi po talaga dahil sa mga taong tumutulong sa amin, I don't think we'll be able uh, to uh, uh, get here mula po sa pinanggalingan po namin. Yes! For me? Tsaka naman po, aside sa sinabi nila, ayun, ang bilis kasi ng panahon ng everyday, parang same routine kami ng ginagawa. So, di na namin napapansin yung mga efforts, yung mga hard works na ginagawa namin kasi yun yung normal routine namin. So, parang during those time na binalikan nga namin yung nangyayari from the docu, doon namin para mas nalasap. Ano ba yung other word na nalasap? Basta, ayun, doon namin doon namin nakita yung process talaga ng ginagawa namin towards our dream. Kasi, pag nandun ka sa situation mismo, di mo naman mapapansin kung ano pa bang ginagawa mo. Basta, dire-diretso ka lang eh. Parang wala ka ng time to stop pa and take a breath. Pero during Tugatog Docu, doon namin talaga nakasit in, nakafocus lang, and then, ayun, doon namin na-appreciate yung isa't isa din. Wow! Yes! Ayun. Yes! How about you? Okay, so yung docu na yun is parang snippet lang naman talaga siya, di ba? Nung naging journey niyo bago kayo mag-debut. Tapos, ngayon, mag-first anniversary na kayo. Kung gagawa tayo ng bagong docu ninyo, tapos sisimulan natin mula dun sa pagkaka-release nung first song ninyo hanggang sa point na nag 1 year kayo. Ano sa tingin niyo yung magandang magiging title ng docu na yon at saka bakit? Title. Baka pwedeng snippets din yan dun sa mga susunod na mangyayari. Anong title? Ganun. Ganun na, sige. Ano ba? Title. Pwedeng title, tapos bakit sa tingin nyo yun yung title nung journey ninyo before or after ninyo i-release yung Tugatog hanggang sa point na to na magwa 1 year na kayo? Sige, ako na lang. Siguro, yung magiging title nung next docu is, Love. Parang, ayun siya, Love. Kasi, during those years na na-release naman yung Tagatog up until now, parang, yung
foundation na ng ginagawa namin is through love eh. Kasi kahit pagod na kami, kahit nahihirapan na kami, we know na we love each other, we love what we're doing. So lahat siya nag-root from love. Oh, okay. Sobrang ganda. Any other, any other title? Ako po siguro yung Neo kasi pag binalik din siya one. So, yun po siguro yung parang magandang title, Neo tapos one. Kasi po siya, even though nag-debut na po kami, na-release namin yung first song, yung may second song na rin po yung Tanto. I believe po lang po siya, first step pa lang po namin siya. Papunta dun sa yung tinatawag namin sa title track po namin ng debut namin is yung Tugatog. Yan. So, ayun po. First po siya, first impression, first everything, first song. So, and how we nag-progress po kami kung papunta dito. So, ayun po talaga yung naisip kong magandang title if ever. Nice. Meron pa ba kayong ibang... Ako po siguro po. Iano ko po yung nila, One tsaka Love. Pinagsama na. Pinagsama ko nila. Pagkatapos, yun yung Akin talaga yun. Sige na, sa'yo na. Oh yes, One Love. Kasi tawag dito. Kasi nga, One Love. Ako maisip. Mamadagtungan talaga. One love nga kasi one love. Hindi kasi syempre, pag may, yun nga, yun sa Neo, pagka mo siya, ni-rumble mo siya, one. Ano yun sa love, doon tayo umuhugot ng lakas eh. Alam mo, ito yung pinagagawa natin, nasa puso yun eh, alam mo yun. Nararamdaman niyo ba yun? Yes. Ayun po. One love. So, ikaw nagbigay ng title, siya yung nag-explain. Si Don magbibigay ng location. Meron pa ba? Yeah. Very insightful naman. Nice. Sige, sige, kwendahan nyo na lang kami. May mga weird ba na nangyari sa inyo? Either sa event or simpleng araw lang ng buhay nyo na hindi ninyo naman na-encounter before kayo nag-debut or bago kayo mag-release ng song. Kunwari, may biglang lapit sa inyo, tapos sasabihin, P-pop po kayo. Yung mga ganon. Tapos, o kaya yung bigla na lang kayong pipicturean out of your knowledge, tapos makikita nyo nakapost na sa social media. Ganun na yung mga sample, but if there's anything else na weird na experience ninyo after ninyo mag-debut. Yung pinaka-pumasok sa utak, di naman po siya weird, pero parang new experience sa amin. Kasi parang may time po before, di ko alam kung this year or last year ba yun, nag-uukay lang po kami. Naalala niya, ay ko na. Nag-uukay lang po kami. Tapos, meron po doon na isang person po na nanonood din po siya ng mga events na So, familiar din po kami sa kanya. Tapos bigla na lang po siya lumapit. Parang hindi naman namin in-expect na sa ukayan kami magkikita-kita ulit. Tapos ayun, parang first time po na nag-picture outside na parang naakala namin mananotice lang kami pag may events. Tapos normal day lang namin yun, nag-uukay lang kami. Tapos biglang may lumapit sa amin. So parang hindi naman siya weird. New experience lang for us na may ganun pala. Na may experience namin ng ganun. Meron pa ba? Sa akin naman hindi namin siya weird. So bakit pa ako magkikwento? Hindi pa na weird. Hindi, kasi, yun sa naman, kasi nag-MRT ako papasok ng work. Tapos parang naglalakad lang ako pababa ng MRT. May nakitang babae nagpicture. I mean, lumingan ako ganun. Tapos biglang may nagpicture. Sabi ko, sino kaya yun? Tapos parang mga up to days after, pag may nagsend sa akin ng picture na yun nga, tapos parang kaibigan ni Kat, sa nila ate ni. Ayun. Ayun, shout out sa'yo. Ayun, parang nagulat lang ako. Ay, ako nga yan. Ba't niyo ba ako pinipicturean? Papasok lang naman ako sa... Hindi. Ayun, parang maayos yung picture, di ba? Pero ayun lang po. Hindi man nangyayari yun before eh. Ayun. Naran din pala yung sino yun yung ang dami shinout out. Yung taga K-Mall na babae na sabi niya na napapanood niya din daw. May time nun parang nagpicture din siya. Di ko feeling po sa kubo talaga lahat yung mga tao. Doon din yun eh. Tapos parang nagpicture lang siya tapos sinad niya lang. Tapos parang sinad niya lang din sa amin. Ay, ako po yan. Parang di lang siya lumapit kasi di niya sure kung ako ba. Tapos ayun. Ano lang.
Ano feeling? Like, nare-recognize na kayo ng tao, di ba? Nakikilala na nila kayo. Ano po, ang tawag dito? Nakakatuwa po kasi hanggang ngayon po kasi tingin pa rin po namin sa sarili namin na parang tawag dito. Hindi pa kami sikat ganun po na parang na parang wala pa po rin ganun. Kumbaga pinipilit pa po namin na ilathala yung ano po namin, musika po namin or yung talent po namin pag-perform po ganun. Tapos pag may mga times po na parang nakakilala po sa amin or may tinatawag po kami, nakataba po ng puso, nakakatawa po yun. Yes. Meron pa ba? Yes. Yes. Ano yun? Ano yun? Nag-rank yung utang. For me to Lord. Yung sa akin naman po, yung feeling ko doon, parang hindi pa siya nag-sink in na may nakaka-recognize na kasi parang, ayun nga sabi niya dyan, parang nag-start pa rin kami, nag-start pa lang kami. So, wala pa sa utak ko personally na pag lumabas ako, may makakilala sa akin. Though, parang ayun naman yung tinitrain naman sa amin na pag lumabas kami, we have to present ourselves na best foot lagi. Best foot. Na at our best self lagi. Yung pa kayo nilabas. Best foot. Nakaganyan. Paglabas namin, nakaganyan. Ay! Hindi. Pag lumabas kami, parang lagi kami nakaayos, para ready, ganun. Pero hindi naman namin ina-expect na parang meron tao dyan na ganyan. So, pag may ganong experience or instances, nakaka-shock na, pero nakakatuwa din at the same time. Kasi parang, pag ganun yung experience, pag ganun yung nangyayari, parang, doon mo makikita yung result ng ginagawa mo. So, parang nakaka-happy siya. Tapos mapapasabi ka na lang na dapat pala nag-ayos ka ng araw na yun. Oo. Kasi Lagi kami magpapapicture nakakasulog sa'yo. pag hindi kami nakaayos. Nakakasin. Ganun talaga to, di ba? Kaya dapat ready lagi. Oo. Connected yan dun sa next question ko kasi may mga nagbago ba sa routine ninyo after ninyo mag-debut since meron ng mga nakaka-recognize sa inyo? Yung mga basic lang like self-improvement, dati kahit ano lang yung isuot ko, okay lang. Ngayon kailangan pair na siya. O kaya naman dati hindi kayo nagfe-facial wash, ngayon nagfe-facial wash na kayo, mga ganon. Ano yung mga nagbago? Yes po. Fresh. Ako po muna, siguro, yun sa akin. Kalakad ko muna. Hindi ako. Hindi, parang mas naging conscious ako sa ginagawa ko, sa pinipresent ko sa sarili ko. Kasi kahit minsan nagka-training lang kami, yung iba, naligo lang ako, nagpalit na ako, nag-makeup pa, naglalagay pa ako ng mga concealer, ganyan. Sabi ko kasi, ang mata ko kasi pag nagka-training kami, okay na mapagod, basta fresh. Oo. Ayun. Ako po, siguro yung, kasi simula nung nag-start po kami mag-training, kada pag-uwi po, syempre, pawis po, damit, ganun. Kumbaga, nilalagay ko lang po sa plastic. Very Tapos, iconic. Tapos may bag po ako, hindi pa kasya sa bag ko po, dahil maliit pa lang bag ko. Ang gagawin ko po, habang pauwi po mula QC, tapos sa amin po, nakaganyan yung plastic sa ano. Ganun. Tapos, nung po, unti-unti po na nawala siya. Ang ginagawa ko na po, bumili po ako ng bag na malaki-laki po. Tapos, di ba, plastic po. Lalagay ko pa sa plastic. Tapos, ipapasok ko po sa bag. Para pag uwi po ako, nakabag po. Kala ko naka-eco bag na. May picture ka pa din, nakaganyan ako, di ba? Yung plastic na stripes. Red and white. Ayan po. Sa akin po siguro from Laguna, napalipat po ako to Metro Manila. Kasi may mga times po na may mga shows kami ng weekdays. And mahirap po talaga na magbalik-balik ng travel. Especially, I work po ako sa gabi. So, ayun po. Yun yung pinaka naging big change po for me. Yung paglipat ko from Laguna to Metro Manila. Which is nice din naman po kasi mas madali ko sila napupuntahan. Pag may training po kami, mas mabilis din po ako nakapunta. Ayun po. Sa akin po yung yung tulad po sa topic kanina na ngayon po mas mapili po ako sa damit. Dati po kasi nung hindi pa po ako nakapag-train, kung ano lang yung laman nung damitan ko, yun lang po yung sinusuot ko. Ngayon kahit po mag-uukay lang or lalabas, mapili na po ako sa damit. Yan po. Nice! Mas conscious na talaga kayo. Ikaw, Luis, meron bang nabago? Ako naman siguro may mga lugar na hindi na pinupunta. Alam na ni Coach yun, pero wag na natin sabihin dito.
Ayun siguro, hindi na pwedeng pumunta sa mga kasi baka mapicturan. Uy, ba't dito yun? ayun lang naman po. Kasi maingat sa mga pinupuntang lugar. So, yun yung mga changes sa'yo. Tapos, if ever, napapalitan natin yung mga names ninyo ngayon, anong ipapalit ninyong screen name ninyo at saka bakit? Meron ba kayong parang naiisip na, ay, dapat pala ganito yung ginamit kong screen name ko? Or dapat ito pala dapat? Meron ba? Kahit isa sa inyo, ganun? Yung gagamitin ko po sana yung real name ko po Ace. Kaso lang po, may marami na pong Ace sa P-pop. Like si Ace po ng first one, tapos si Alas ng, ano po, ng alamat. Ayun po, naisip ko lang po siya kasi marami po siyang meaning. Like Ace, Ace of the group. Yun po. Yun po. Ikaw. Ako, siguro G-Boy. G-Boy? Yes. Hindi kasi, hindi kasi yun yung rin dating username ko sa IG. Tapos, palayo ko rin siya kasi yung first name ko is Reggie. So, Reggie Boy. So, G-Boy. Wala lang. Cute. Ganun lang. Nag-compliment sa sarili. Hindi na lang yun. Okay. Ako wala eh. Kasi tawag dito. Sobrang malapit sa akin yung name na Jem. Kaya wala. Yun lang. Sabi ko ba? Wag na. Ikaw. Sa akin wala din kasi yung blue name ko na talaga yun. Yan sa akin po, wala din ako maisip kasi before pa akong pumasok sa pumasok sa ano po, pag-perform and ganun. Parang malapit na talaga sa akin yung name na Ryu. Pero di ko alam bakit. Tapos nang tinanong namin kung anong screen name namin, ayun yung sinabi ko po name. Tapos tinanong bakit. Nag-google pa ako kung ano meaning nun. Tapos nung lumabas naman yung results, sabi ko, ay, fitting naman sa akin. Kasi parang yung Ryu, parang meaning niya in Chinese, I think it's dragon. Tapos sa Japanese naman is flow. Ay, balik na data. Chinese yung flow, sa Japanese yung dragon. So sabi ko, parang pag nag-perform ako kasi more on flowy movements, tapos nag-iiba doon sa stage. Kailan So ka pa nag-perform ka pa? Bumubuga ng ako. So, ayan. So, parang hindi ko siya maalis. Parang mas kinikilala ko ng sarili kong Rigo kasi yung totoong pangalan ko. Oh, I see. So talagang talagang yan na yung Yeah. tingin mo So we all know na yung P-pop ngayon is rising and ang daming gustong pumasok para mag-try at gusto ring sumakses. Pwede rin ba kayong magkwento ng isang experience nyo na nararamdaman ninyo na, lumalaki na, ang dami na naka-line up kapag may mga events. Tapos, may epekto ba siya sa inyo individually? Tapos, paano nyo ino-overcome yung ganong feeling? Ako sa akin po pag may ganong instances, personally, parang meron sa akin pressure inside na parang hindi ko masabi sa kanila, pero personally sabi parang sa utak ko kailangan namin mas ganyan. Kasi imagine na parang ilang years na rin kami nag-train, ilang ganun matagal namin nag-prepare. Tapos madami nang dumadating talaga. And sometimes, malaki din yung impact nung yung unang impact, yung paglabas pa lang, parang since na malaki na nga, so pag napakilala agad sila, parang boom, ganyan, depende sa first na impact na ilalabas sila. So yung pressure na kailangan yung next na i-release namin, dapat mas higit pa doon sa una namin na release. Kasi ito na yung napakita namin, ano pa yung kaya namin pakita ng iba. So parang pag may lumalabas ng bago, tapos kami, while we're still preparing, hindi namin sure na baka yung piniprepare namin, may na-release na iba na ganun din. So parang double pressure lang talaga for me. Pero at the same time, nakaka-happy din kasi parang, ayun nga, since dumadami na yung group sa laman kasi, ibig sabihin parang, mas nagiging open na yung country natin sa ganitong music. So, mas lumalawak na rin yung range ng mga options ng music sa Philippines. And, ayun, overall, personally, nakaka-pressure siya. Pero, pag tinignan ko naman siya as a whole, nakaka-proud siya as part of the industry. Parang, ayun, for me. Ako na ba? Okay. Hindi, kapag may mga naglalabasan po na nakakatuwa po siya. Kasi, simula nung nag-start po kami, parang
halos parang nabibilang pa lang po namin yung yung mga P-pop groups po na po. Pero itong mga, lalo na po na nakapag-debut kami, kumbaga dumami po. And nakakatuwa po siya sobra kasi marami po na-inspire na tahakin po yung gantong genre, gantong performing, na nakakatuwa po siya kasi ayun, nakakatuwa. Kasi nga, marami po na-inspire sa amin. At saka sa iba't ibang group pa po na, gusto ko rin po maging ganyan. May mga times nga po na parang kuwari, pag nagla-live po, may mga nagtatanong, Kuya, paano po mag-P-pop? Pag may mga ganun po, parang nakaano siya na na tulungan. Like, may times na po, ginagawa ko parang nagsisend ako ng link pag may mga audition po ng P-pop. Ganun. Kasi nakakatuwa and gusto ko magbigay rin inspiration po sa mga nagsisimula pa lang po. Ganun po. Sheesh! Ako po siguro ganun ko din describe yung word na nakakatuwa. Yun po talaga yung feeling. Kasi, yeah, I think Filipinos are starting to accept P-pop more and more po nowadays. Mas dumadaming opportunities para po ma-promote namin yung P-pop, yung music sa Pilipinas and also to other countries po. So, nakakatuwa din kasi may mga international fans din po na na nag-show ng support nila kaya nakakamangha po. Tapos, ayun po, although, yeah, may po, tumataas po yung standard kasi syempre, dami po lumalabas talaga ng mga galing eh. Pero at the same time, I find it really inspiring kasi parang ini-inspire po namin yung isa't isa. Tulad po ng sabi ni Jem, we learn from them, they learn from us. Parang nag-share po kami nung kung ano yung meron sa isa't isa para po ma-uplift namin yung P-pop Rise movement. So, ayun po. Nakakatuwa po talaga yung feeling. Yun po yung pinaka, kung paano ko i-describe yung feeling. Yeah. Sheesh! Sheesh. Hindi. Ayun, parang nasabi naman nila. Ayun nga po, nakakatuwa rin po. Sorry. Nung sinabi mo nakakatawa, parang ka naiiyak. Hindi kasi, ayun nakakatuwa kasi sa mga event na pinupuntahan natin, may mga bago na groups na hindi natin nakasama dati or di natin kilala. Pero nakakagulat na nakakatuwa din. Pero yun yung sabi ni Ryu na nakadagdag po siya ng pressure kasi kailangan namin na mas higitan pa yung sa una namin ipinakita para mas Siyempre, parang challenge rin po sa amin yun eh. Kumbaga, i-challenge namin yung sarili namin. Ano pa ba yung pwede pa nating ipakita compare dun sa una natin nilabas para sa ating sa ating P-pop group. Ayun, sa ating kinabukasan. Ayun, pressure din po ay nakakatuwa. Akin po, same lang din po sa kanila na natutuwa. Natutuwa rin po ako na, na lumalawak na po yung P-pop dito sa Pilipinas. As naging fan din po before ng P-pop bago po makapasok dito. And ayun po na, natutuwa din po ako na natatanggap na nga po sa Pilipinas yung P-pop po. Yes. Tapos, sino ang pinaka-friendly sa inyo? Yung kayang mag-start ng conversation kahit hindi ninyo kilala. Kasi di ba it happens sa backstage eh. So, meron bang isang instance doon na parang, paano ninyo ina-approach yung, kasi usually bago yung kasama ninyo minsan, di ba? So, paano kayo nakikipag-friend sa kanila? Depende po kasi ako po, friendly po ako sa social media. Pero pagdating po sa personal, parang di pa nila ako nakakausap. Kaya parang napapatanong sila, ganyan ka ba talaga? Ganun. Ano ka ba? Sila Don po, tsaka si Rio. Sila po yung pag nasa backstage po kami. Kumbaga parang sila po yung social butterfly po. Na nagkipag-usap po sa mga po. Ganun. Kasi po yung mga nakakasama din po namin sa events, nakasama ko na din po before nung nagko-cover group pa lang po ako. So, alam ko po kung paano sila approach or yun po. Yes. Lang, usually, pagpasok ko ng backstage, kumain na kayo. Ay, Kumain na kayo. Ay, i-perform nyo ganyan. Parang, lang, kamustahan na hanggang sa nag-grow na rin yung connection kasi mas mapapadalas na yung pagsasama sa mga other events. Kaya nabuo na lang din yung closeness. Relationship. Yan na. I see. And as of now, ano yung mga naging progress ninyo as individual and as a group? Tingin ba ninyo yung napagdaanan ninyo or kung nasan kayo ngayon is tingin ninyo enough na siya para mag-step forward tayo dun sa susunod na gagawin ninyo? tingin ko po hindi pa po. Kumbaga,
marami po kasing room for improvement po na kailangan hindi po tayo parang tawag dito na okay na yan, parang okay na to. Okay na to, hindi gano'n. Kumbaga, hangga't gusto mo po siya gawin, dapat parang lagi ka pong um, nag-iisip na kailangan mag-improve ka po lagi na gano'n. Para the more na nag-improve ka po, the more na gumagaling ka po, the more na gumaganda yung art mo or kung ano po yung ginagawa mo po. Yes. Nice. Siguro po, to answer that, parang actively po namin hinahanap yung yung opportunities kung paano po kami magte-take ng next step, kung paano namin i-improve yung mga sarili namin, kung paano kami mag-improve as a group and individually din po. So, tawag dito, yun, challenge po namin palagi yung sarili namin to be better than we were, or kung paano po yung what we last did. So, ayun po. Ganun po yung laging ginagawa namin. Imbes na we look at it as, oh, there's an opportunity, let's take this, tapos let's take the next step. Parang actively po namin siya ginagawa. We create our own opportunity din po at the same time, while our management helps us din po to look for opportunities na mapakita din po namin yung current skill set, yung current kaya po namin as a group. So yeah, yun po. So, kung ano yung pace na nasan kayo ngayon, do you think ito yung nakikita ninyo bago kayo mag-debut? Like, ito ba yung inimagine ninyo na kung dapat nasaan na kayo in your first year? Or tingin ninyo, naging mabilis ba yung process, or tingin ninyo medyo parang dapat dito na tayo pero bakit parang nandito pa lang tayo? For me po kasi parang yun sa amin, meron lang kami sariling face? May sarili Sarili lang mo ka. may sarili lang kaming takbo na parang minsan bigla kami bumibilis na ito na yung kailangan namin gawin, ito na yung ganyan. Then suddenly we just walk lang muna. Parang sarili, yung group lang talaga po namin yung iniisip namin. Hindi na namin iniisip kung ano yung nangyayari talaga sa situation outside of our group. As long as we're doing the things that we're supposed to do on our own pace, na ayaw namin madaliin yung mga ginagawa namin. Kasi, ayun, gusto namin talaga ready kami sa mga tatahakin namin. So, mas pinaprioritize namin yung time and effort ng pagbuo ng mga bagay na binubuo namin. Kung gaano man siya katagal abutin or gaano kabilis biglang nangyari, we just take our time talaga to those moments. Yeah. Ayun. Okay na yun. Meron ba kayong, or ano yung word na sana ninyo? Ako po, sana makilala. Hindi, tawag dito, sana po, parang wish po na makapag-perform sa mga bigger stages po. Sarap lang po sa feeling, kahit parang opening lang kami, basta makapag-perform po kami sa mga bigger stages po, and kahit kuwari P-pop con, ganun, yes. Ayun po. Kumbaga sana maka-perform po dun, and ayun po. Yes. Nice. Aside from bigger stages, pati na rin sa mga ibang TV shows na hindi pa natin nagawa before, and sa mga P-pop events din po na na hindi pa kami nakakasama. Ayun, tulad ng mga P-pop con, yan, mga iba pang P-pop awards, ganun. Aside po dun sa mga events, mga shows, I guess makakolab or makasama namin on stage. Kahit hindi na collab, kahit makasama lang po namin on stage or same event, yung mga po namin, mga seniors po namin sa P-pop scene. Ayan po, for example, SB19, Alamat, yeah, everyone po na mga nauna po before kami. So ayun po, kasi we look up to them po. We see them as our idols then, personal idols. So parang for us, it'll be a really
good achievement kapag nakasama po namin sila. Yeah. Siguro po, sana marami pang mas ma-inspire sa amin. Kasi, isa sa mga feeling ko, sabi na-feel. Isa sa mga na-feel ko po na achievement namin ng mga nakaraang days is yung may nag-cover ng tanto. Ay, So, ano siya, P-pop event po siya na P-pop event. Then, yung isang group, ang kinover po nilang song for their performances yung tanto. So, parang nakakatuwa sa feeling namin na marinig, kantahin yung tanto na iba yung kumanta. Sabi pa nga namin, ganun pala meaning na. Doon lang namin na-realize yung meaning ng iba na yung kumanta. Para mas nakaka-touch na. Nakaka-touch siya. So, parang sana mas marami pa kayo na-inspire sa mga songs namin. Meron pa ba? Sana po mas lumawak pa po yung yung family namin or yung fandom po namin ng Neons. yes, nice. So, di ba 1 year na kayo from the pre-debut, debut, hanggang magwa 1 year anniversary kayo. Meron ba kayong mga na-encounter na nakaka-trigger patulan? Or may pinatulan na ba kayong comment sa inyo? Or Pag nagla-live lang po, parang kuwari may nag-aano na kuya, sumisigaw ka lang, gawa ganun. Parang inaya ko na lang po. Kasi tawag dito, unang-una po, baka lang po nang titrip lang or baka magkakaibigan sila magkakasama. Tapos sila, tara, pagtripan natin tong nagla-live na to. Baka ganun po, kumaga, iba yung nila eh. Pero, ayun po, pag may mga ganun po or nagko-comment po sa inayaan ko na lang po. Or kuwari, kakausapin ko po na na parang pabiro po. Para, kumbaga, doon siya masaya, go, doon ka lang, go, gano'n lang. Tapos, tawag dito, ano ba yung ginawa ko nun? Kasi ganun po, ganun, parang inaano ko lang na hinayaan ko na lang po yung mga, pare, nang titrip ko sa comment section, ganun. Tapos, hindi ko po di-delete, hinayaan ko lang na ganun, para doon siya masaya. Go lang siya ron, ganun po. Mostly sa amin kasi parang wala naman at mabilis ma-trigger sa amin. Mas sinasabayan pa namin. Parang ganun. wala may nag-comment na, parang bakit ganyan yung itsura nila? Parang medyo maasim naman. Sabi, magkakaroon namin, true. True. Sabi, buti na lang may dear self na yun. Konting asim na lang. Thank you. So mostly kasi mga sinasabayan lang talaga namin sila. Kasi parang hindi na siya enough sa amin para magsaya pa ng energy sa ganun. And kung sinabayan namin sila na yung mga off na, ay, bakit ako nito? Parang ganun, hindi naman siya natitigil. Siya naman maghihinto. Kasi pag pinatulan, mas aano lang siya naman sa Tsaka kumbaga parang entertainment sa kanila yung ganun eh. So, entertain natin sila. So, pamagitan ng ganun na parang, sige, okay, sige, pangit kami. Ganun. dagdag engagement Sige, din yung comment. dagdag rin engagement. Kaya parang, pag more na nagagano sila, hinayaan na namin or sinasakyan po namin. Pero mostly sa Neon naman ngayon, wala eh. Kasi parang very loving talaga yung community na nabuo ng Neon. So, we hope na we keep it that way. Ako po personally, the way I see it po kasi parang projection nila ng parang sarili nila or yung na-experience nila ganon, yung insecurity. So parang di na po namin siya binibigyan ng energy and time. And although di po siya may iwasan, we take it with a grain of salt. So parang ginagamit namin siyang opportunity para makita po if may yung mga flaws, ma-correct po namin sa sarili namin, yung mga kailangan po namin ayusin, i-improve. And yeah, tawag dito. Pero di po namin talaga siya binibigyan masyado ng pansin. Yeah, yun lang So po. wala namang ganun like major na talagang sa three, wala naman. Wala naman. Wala naman. Which is a good Wala pa for now. Wala ba for na? For na. Pero si Coach G as your second parent, anong advice niya kapag may mga ganun? Nagsusumbong ba kayo sa kanya? Or Hindi po kami parang nakapagsumbong ng mga kasi pag may mga comments po, talagang wala po talaga eh. Parang, Minsan si coach na din nakakita. Minsan si coach rin po nakita. Tapos parang nagtatawa na kami pare. Ang asin naman ng isa. Tapos sabi namin, true ba? Nakipag-ano po kami kay coach. Imimim pa na, gagawin pa namin GC photo yung picture na nakakatawa na minsan. Pero ayun, mostly wala. wala namang bongga, di ba? Pag minsan meron na po mga parang criticize na, ano tawag doon? Constructive. Criticism. Ayun na yung tinatik namin din. As room for improvement Yeah. po. Pero inaano lang namin na ina-accept naman din namin yung mga
Hindi naman namin siya, halika. Ayun, thank you. Okay, next. Okay, good, good. Napaka-healthy nung ganong mindset, no? Kasi hindi kayo naapektuhan na, hindi na, ay naku, may nagsabi na naman ng ganyan. Tama na, tigil na natin to. Wala namang ganon. But anyways, paano yung kapag kunwari merong isang down sa inyo or you feel sad or may iba't iba tayong emotions, paano yung support system ninyo sa isa't isa? Like, ano ba yung love language ninyo as brothers sa grupo? Kapag ano po, kuwari, nagte-training po kami, tapos parang may, ano po, may vibe or aura na parang may negative po, feeling ganun. Kuwari, ano po kami, pupunta po kami sa 7-Eleven, tapos habang pababa po kami, nag-uusap po kami kung ano yung parang, ano, kumusta yung araw, mga ganun po. Tapos, ayun po, iinom po kami ron or kain. Tapos, balik na po kami sa condo. Ganun. So, parang pang ano lang po. So, kailangan nilang medyo mag-loosen up para mabago yung mood. Pero like, ano yung individual love language niyo? Ano yung, kunwari si Blue, ano yung, paano mo inaakna, or paano mo ginagawan ng way para mas mapagaan? Kasi ikaw yung leader, di ba? So, basically, ikaw yung nakakakita, ikaw yung nagdadala ng lahat ng. Ayun po. For me po, mas in-extend ko po yung pagiging understanding, yung patience po, yung binibigyan ko ng grace, kanya na nagkakamali, ganun, like, yeah, lang, okay lang yan, ulit tayo, parang ganun po. So, um, ginagawa ko naman po siya, di, although ganun naman po lagi ginagawa ko, parang binibigyan ko ng grace at hanggat maaari. Um, Tawag dito, parang mas binibigyan ko ng yung vibe nung practice is like if you have questions, if kailangan niyo ng extra help, ganyan, you can always ask questions, tawag dito, kapag di kayo maka-catch up dun sa choreo or sa song na pina-practice. Ayan, nandito ako for choreo, ayan si Jem, pwede rin kayo magtanong pag may nahihirapan kayo sa song. So parang lahat po kami we know na we can always approach each other kasi hindi po namin judge talaga yung isa't isa. Pag may problem po, parang ang paramdam po namin is yeah, we've all been there, or kaya we all go through that. So parang nandito lang kami kapag may kailangan ka, but unless di ka pa ready pag-usapan, just know that we're here. Parang ganun po yung feeling na uh, nangyayari dun sa room kapag nag-practice po. So, you make sure na you feel safe to each other para Yes, yun mag-open. po. Yeah, we feel safe, we feel open. Yeah, yun po. Okay, nice. Okay, so, kasi 'di ba, parang kayo is you mark yourself as the word idol na kasi yung tawag sa inyo, 'di ba? And majority ng fans is mga bagets, mga younger people. Ano sa tingin ninyo yung better approach para mas maikalat pa nila or nung fans ninyo yung pangalan ninyo, not just the group but in each individual? Paano kayo magsiset ng good example sa kanila para pwede nila kayong i-chismis sa iba in a good way? Ako po kasi may pinsan po ko na bata po sa akin. So, pag may mga supporter po na parang kung paano po ako makipagkulitan sa pinsan ko, kung paano ko siya asarin. Ganun. Parang ganun po yung nagagawa ko sa ibang supporter po. Kaya shoutout sa iyo, Jazzy. Kumbaga, ko po siya, na pag, kuwari, nasa event po, kuwari, susungitan ko siya, ganun. Tapos, magugulat siya. Pero, na po, yung pabiro lang po yun, na parang, naglalakad po kami, tapos kuwari, agad ako. Gagawin po ako. Which is, ginagawa ko po sa pinsan ko pa na babae. Kaya parang, parang pinsan po yung parang sa kanila, yung nakikipag-interact po ako sa kanila. Yes. Ayun po. Karamihan po sa mga supporters namin students. So marami pong instances na yeah, if they got a high grade nung anong sem na yun, or they graduated po ganyan, tinatag po nila kami, or parang mini-mention nila kami. And nakakatawa kasi nakaka-proud po talaga yung feeling. Yung cum laude. Yeah, yun, grabe. Yeah. So ayun po,
tawag dito, ina-acknowledge po agad namin and pinapakita namin sa kanila na, yeah, we see you. Sobrang nakaka-proud, keep it up. Yeah, we're glad na nakakapagbigay kami ng inspiration sa'yo, ganyan-ganyan. And ayun, parang we hope to see you soon. Parang ano po namin, pinaparamdam namin sa kanila na their efforts, their efforts are being recognized po. Ayun. Okay. So, may mga parents na tutol sa paghanga ng mga idols or pagpunta-punta sa mga events. Kunwari kayo yung idol nung bata. Parang, ano yung message ninyo sa kanila or sa parents nila para dun sa mga, at saka dun sa bata, dun sa anak? 'Di ba? Ano ba yung importance ng role ninyo as an idol dun sa mga ganong klaseng situation? Siguro po para dun sa bata, sa person, before po sa parents. Parang, yeah, like, as much as natutuwa pa kami sa support nila, we would really like it if they prioritize their responsibilities po muna sa bahay, as a student, as a family member. So, yeah, we try to paano ba? To make them see na ano ba? Na parang Yeah, kasi ayos lang na if ever na hindi sila makapunta sa atin, makanood, na okay lang kasi yeah. hindi naman, kumbaga hindi naman ibig sabihin nun, hindi na sila fan, kundi sila nanonood sa live performances. Na parang, okay lang kasi, tawag dito, una-una, hindi naman tayo kilala ng parents. So, tsaka isa pa na parang inaalala lang nila yung safety ng bata. Siyempre, baka, wag naman, parang, nag-travel, baka ma-accident, mga ganun. Marami kasing possibilities na pwede mangyari. Yeah, tapos ayun, napakita pa namin kasi ano yun naman kami, parang pinagdaan din po namin yan, yung mga parents din kami na strict ganyan, o di kaya, so parang sinasabi po namin, okay lang yan, next time may performance naman kami dito sa ganito, ganyan, maraming marami naman opportunities. chances. More Maraming chances of chances. winning. Yeah. Sama niyo na lang yung parents niya. Meron kami, Pero meron mga ganun. meron Isama naman po na- na kasama na nila yung parents nila. Tapos ending yung parents nila yung mas fun. Naging man. Shout out to you, Cheryl. Si Jillian. Pero ayun po, aside from sa mga sinabi din po nila, syempre, as ayun nga po, artists, idols, we have to set an example talaga sa kung paano namin ipapresent yung sarili namin. Kasi kung ano yung nakikita nila sa amin, idol nila na sinusupport nila. So, gagayain nila kasi ginagawa nila eh. So, kahit yung simple na, ay, ito yung sinusuot lagi niya, so parang gusto ko rin ganyan. So, parang, yung little thing pa lang na yun, ang laki na ng impact dun sa tao na yun. Kasi, ayun yung nakikita niya sa'yo eh. Ayun yung ina-idolize niya sa'yo. So, syempre, kailangan din namin mag-set ng good example when it comes to our own attitudes, sa kung paano kami makisalamuha sa tao, and sa kung paano namin ina-achieve yung goals namin and dreams. So, ayun, we make sure na parang pag nagsusupport sila sa amin as long as they're doing well at sa school, sa work, kasi iba-iba na rin yung nagsusupport sa amin. Yung iba nag-school pa, yung iba nag-work pa. As long as wala silang kino-compromise to support us, okay sa amin yung ganyung situation. And ayun, nakakatuwa din kasi yung ibang sumusupport sa amin, minsan ka-work ni Kuya Luis, gano'n. Minsan kapitbahay nila dyan. Minsan mga kaklase ko. So parang very diverse din talaga ng audience namin and nakaka-proud din na nai-inspire sila to achieve yung, parang kasi sa amin na parang ginagol din na maging artist and pero nag-aaral pa, ganyan-ganyan. Sinasabi lang namin, if kaya mo pagsabay, go. Pero prioritize your studies first, ganyan-ganyan. So, ayun, parang balance lang talaga in how we present ourselves. Meron pa ba? Minsan naman po sa mga event, pagka may mga bata pa talaga or minor, parang kami rin po talaga yung mismong nag-aalala. Po, parang pinayagan ka ba ng mama mo na nandito ka? Oo, yung mga gabing events. Grabe, yung mga ganun. Pero tas meron din naman po kami sa mga group chats namin, nagsasabi sila, exam po namin tomorrow or assignment. Parang sasabi ko, unahin mo muna yan. Mamaya ka na chumika dito sa GC. Baka kami papagalitan talaga ng mga o kaya pinapagalitan ka sa mga ganyang pagpupunta sa mga events. Ayun po. Okay. So, ano ang tingin ninyo na nagpapatatag sa inyo as a group? Ano ba? Love, love, love.
Si Coach Glenn. The Celebrity Studio Arts and Entertainment. And Siguro po yung mga pinagsamahan na din namin. Kasi ano sobrang dami namin pinagdaanan na rin eh. Years na rin po kami nag-train. So, recognizing po yung yung mga different personalities namin, kung paano kami mag-handle ng stress isa't isa, parang nagamay na po namin siya. So, alam po namin paano pakikisamahan yung isa't isa kapag medyo stressful yung moment, ganun, kapag kailangan ng extra help neto ni ganyan, ni ganito. Ayun po. Gusto ko yan. Tsaka yung ano po, yung parang respeto po namin sa isa't isa sa mga sa time po, sa tawag dito, sa mga kaya namin gawin po, ibigay ganun, parang respeto po sa mga isa't isa. time go. Time. Tapos, ayun po, aside din doon, ayun nga po, yung pinagsamahan. Kasi parang, kahit 3 years, 4 years, parang kami magkakasama, parang nakabisado na namin yung isa't isa. So, parang pag nakita lang namin na parang, ay, hindi na ngumingiti si Jem, di okay yan. Parang hindi na nag-joke, hindi na okay yan. Or si, Kuya Luis. Hindi na nakatawa si Luis. Parang ganun. Parang kabisado na namin kung paano namin i-handle yung isa't isa. And, ayun, same goal lang din talaga kami, same passion. And, parang yun yung papatibay sa amin yung ma-achieve yung shared dreams namin talaga. Nakita naman yung isa't isa on the spot na gusto namin marating as a group man or individually. Parang alam namin na nandiyan kami para sa isa't isa. Yeah. Isa't isa. Sa isa't isa? Ano yun? Ano yun? Okay. So, kung bibigyan kayo ng chance na gumawa ng bagay or event as a group, meron ba kayong parang napapag-usapan minsan na pangarap ninyong gawin na tingin nyo makakapagpabago ng status ng career ninyo ngayon? So, let's do parang daydreaming. Baka may makarinig sa atin na sponsors. Malay nyo, di ba? Isama nyo kami, ha? Kayo po ang sponsor. Kayo pala yung sponsor. Aspect light and the graphic. Okay. Bagay or event na pwede ninyong, or parang gusto ninyong gawin as a group. Na parang kayo yung magsisimula, parang ganon. Or kapag nakita nila yon na nangyari ulit, si nagsimula nito, Neo, sa Neo galing to, parang ganon. Nasawat ako kasi may link kami ni Kuya Luis ng Disney on Ice. P-pop on Ice. Okay pa po, nice. Nice. Nag-perform kami habang naka-skate doon. Wala na magdapa-dapa, basta masaya kami. Hindi siya lang makaka-skate ng ayos dun lang. Meron naman yung panda ba yun yung So expect nyo, lahat ng P-pop group kasayaw on ice. lahat kami naka-yellow. P-pop Ice. Ano pa ba? Wish Bus low budget version sa carousel. Simula first hanggang dulo. Tapos dapat pagbaba nila naka-follow na sila. Siguro po makapag-busking or makapag-perform sa mga parang famous tourist spots sa Pilipinas. So parang ano po siya parang bukod sa pinapromote po namin yung music namin, para pinapromote din namin yung tourism sa Pilipinas. Yeah. So I think good idea po siya. Biglang pumunta. Ingay na to. Basking sa sa mga tourist spots. Yes. Nice. Nag-hiking habang So, meron ba kayong pini-prepare na pwede ninyong, bigyan nyo kami ng snippets na pwede ninyong mabigay na clue sa ating mga viewers? Yung ginagawa ko, ganyan. Oo, ganun. Ha? Ayaw ko. Snippet. Sige, tigisa na lang kayo. One word. Ganun. Sige. One word. Spoil. Ano ba? 2 words na sa ulo ko. Bahala kayo. Sige, something na pwede ninyong i-spill sa kanila pero hindi yung buo. Isa't isa. Sa akin.
Alright. Alright. Sa akin po, ano yung lyrics ko ron? Nakalimutan Hindi ko halata. Kailan? Kailan? Sa akin, salamat sa lahat. Ganun ba, Ron? Oo. Kasi isang utak lang kasi ako eh. Ay, yun na yun. Gets. Sorry. Sorry. Sa akin po siguro yung yung isigaw. Yeah. Kailangan ganun. Isigaw! Tapos last one yung mother and father. Yeah. Mother and father. Pero ang overall spoiler po siguro is love. Kaya nasabi namin kanina from Tugakad to now, love. Love you, Heart. Marie. Full of love. Okay. So yun, aabangan namin yun. And hopefully, magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na events. Ayan. So, do you have any other invitation sa fans? After anniversary, meron ba kayong, like after, kasi before July, yung anniversary ninyo, natin siya ipa-plug. So, meron ba kayong events na nakalatag after that? Sa ngayon guys, make sure to follow Neo PH Just Official. promote your social Ayan guys, hello po, this is Neo. Make sure to follow po kami sa lahat ng social media accounts at Neo PH Official at NEOPH Official po sa lahat ng mga social media accounts. And make sure to keep on streaming to Gatog and Tanto. Dahil, for sure, pag napanood nyo na to, mas marami na kayong ini-stream. So, double effort tayo. Inutusan. Double effort. Pero we'll make sure na magugustuhan nyo yung mga songs na i-release namin. Highlight mga songs. See you soon po. And sana magkita-kita tayo soon. Thank you. Thank you po. Thank you po.